Ito yung isang paraan kung paano kayo mag-update ng firmware ng inyong mga printer. So halimbawa, ito yung sa akin, Epson 5290. I-update ko siya kasi meron lumalabas dun sa pinaka-screen ng ating printer. Medyo naiirata na ako pero okay lang naman kahit hindi niyo i-update. Medyo na-OC lang talaga ako mga tropa. So eto no, pupunta tayo sa mismong website tapos nakita nyo, pinindot ko yung support. Dito na tayo mapupunta. Click nyo lang dito yung ginagamit ninyong operating system. Naka Windows 10 ako. Click mo lang yung Go. Etong pag-update ng firmware, kailangan nyo rin tong gawin eventually or kapag meron kayong nai-encounter na error dyan sa inyong mga printer. Halimbawa, nagloloko yung wifi or may mga settings na hindi kayo maayos. Ayan, pwede kayong mag-update. So, eto, da-download nyo to. Ito yung isang way mga tropa ha, yung kailangan nyo ng computer kasi naituro ko na sa inyo kung paano mag-update via wifi lang. Dun sa pinaka-printer, i-connect mo siya sa wifi na ituro ko na sa inyo yon nung mga nakaraang video. Ito yung mismong sa computer kayo mag-update. So, da-download nyo lang to, antayin nyo lang na ma-download yung pinaka-installer nya or yung pinaka-module kung tawagin. Eto na yung firmware nya. Do-double click nyo lang to mga tropa. Make sure na nakakonect yung inyong computer dun sa printer via printer cable. So ayan, ini-next nyo lang to. Eto mga tropa no. So eto, wala naman kayong kailangan ng basahin dyan kasi napakahaba na yan. Or kung trip nyong basahin, nasa sa inyo, di ba? Marami kayong time. Click nyo lang yung next dito. And eto no, sa number 3, nalalaktawan, number 4 na kaagad. Eto no, kailangan naka-turn on yung printer at hindi mai-interrupt yung inyong mga printer. Or hindi magkakaroon ng power trouble dyan sa inyong mga location. Ayan no, make sure na naka-power on. So hindi nyo ma-update yung firmware ng inyong mga printer kung hindi siya nakakonect via printer cable sa inyong mga computer. So dito, i-click na natin yung next. And lalabas na dito yung new version or yung new firmware version na existing sa mga panahon na to. So ayan no, start na natin to. Click nyo lang yung yes. Antayin nyo lang to mga tropa, wala na kayong iba pang gagawin dyan. And sa process na to mga tropa, may encounter nyo na magre-restart yung pinaka-printer ninyo. Huwag kayong kakabahan at walang problemang mangyayari doon mga tropa. Talagang nag-restart lang yung pinaka-printer at antayin nyo na lang na mag 100% yung current progress dito sa Epson Firmware Updater. So once na makita ninyo na 100% na, ibig sabihin update successful na yan. Makikita nyo naman yung pinaka-status niya dito at sa ngayon wala na kayong makikitang lumalabas na error or message dun sa pinaka-printer ninyo. Hindi na kayo maaabala pang magpindot-pindot doon dahil na-update na natin siya. And nasa sa inyo mga tropa kung mag-update kayo ng firmware mga tropa ha. Do it at your own risk, lagi kong sinasabi yan. So dito na natin tapusin yung content natin. Like, share, and subscribe. Salamat. Bye-bye. And syempre, etong firmware na na-download natin, pwede nyo na itong burahin para hindi siya makadagdag ng space sa inyong mga computer. And again, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo dito sa channel natin. At lagi ko sinasabi, research is the key at wag na wag kayong magpapauto. Bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo. Tumarami ang ipal at bolero, dami ng tulad nila sa